Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin, nako matindi po ito. Warning na po ang ginawa, no? Ito pong dating senador na si Franklin Drilon ay nag-warning po kay PBBM, ang ating kagalang-galang at mahal na pangulo na si Marcos Jr. Winarningan po ng dating senador na si Drilon tungkol po dito sa pork barrel. Aniya, kailangan po na i-delay muna ang pag-release ng budget, ang pork barrel budget, dahil po baka masunog. Baka po masunog ng mga politiko. Hayaan daw po muna na matapos ang eleksyon bago i-release ang pork barrel. Ayan po ang sabi ni Franklin Drilon. Ipapanood ko po sa inyo at pakinggan nyo pong mabuti. Having said that, my computation is that there is at least 731.4 billion in available funds in the 2024 and 2025 General Appropriations Act to fund 731.4 billion pesos. Yan daw po yung nakikitang available na pondo. Ito po'y public funds. Huwag daw po muna i-release, sabi ni Drilon. Hayaan munang matapos ang eleksyon. Kasi pag napunta na po yan sa mga politiko, ay baka masunog. Sigurado po yan. Baka magastos sa hindi tamang proyekto. Baka ang gawin mamigay na lang ng pera bilang ayuda or pambili ng boto. Yan po ang mangyayari niyan kapag po nirelease agad ito ng presidente sa mga politiko. Alam nyo po kasi ganito po yan. Pero mamaya medyo hihimay-himayin natin yan. Patapusin po muna natin si Drilon. to find the pork barrel. Let me repeat that for emphasis. 731.4 billion is available in the 2024 and 2025 General Appropriations Act, which will fund the pork barrel. What are the items under the pork barrel? It is extremely difficult for us to figure out what it is because we do not have the staff to look at all of this. What we're just looking at is how much was transferred to the unprogrammed funds and programmed activities, so that those where there is a sure funding, it created a fiscal space or available funds where the pork barrel items can be inserted. I repeat, I do not know what these pork barrel items are. Yes. All that we know is that there are available funds. That is why I had proposed that in order to prevent the use of these pork barrel funds in 2025 election, they should be marked for later release. This is being done, this was done in the past, but it is especially necessary today because of the huge amount of pork barrel funds spread out all over the General Appropriations Act. And we do not know. Alright, naintindihan nyo naman po siguro, no? Para hindi po, to prevent the use of funds for election, wag muna i-release. So ang tanong, susundin kaya ni PBBM si Franklin Drilon? Hindi niya kaya ito i-release, no? Hihintayin niya kaya na matapos ang eleksyon bago i-release itong mga pork barrel na ito? Kasi alam po natin, masusunog po. Hindi po nila pera ito. Hindi to pera ng mga politiko. Hindi to pera ng presidente. Pera natin. Pera po ng bayan ito. Andito po yung ulat ng Philippine Star, babasahin ko po.
Marcos urged to delay release of budget pork until after 2025 midterm midterm election. To prevent the use of billions in public funds from being used by politicians for the 2025 election, President Marcos can classify all Congress introduced amendments in the 2025 General Appropriations Act for later release. Mas maganda yung mayroong provision o may rules, gawan ng rules, provision para nasa batas. Kumbaga may sinusunod na guidelines. So dapat gumawa dito ng ang mga congressman na maglagay ng rules na hindi pwedeng i-release ito sa panahon ng kampanya at panahon ng eleksyon. So yan ang sabi ni Franklin Drilon. Ito nga sabi, no? For later release, FLR, former Senate President Franklin Drilon said, in a statement, Drilon made the proposal as he noted that Marcos' vetoes of some items in the 2025 national budget were largely cosmetic, barely touching the pork barrels of works and highways, public works and highways. Anyway, basahin natin itong medyo mahaba kasi. Ito medyo importante, babasahin ko lang. He said, this would ensure compliance with the Omnibus Election Code, which prohibits the release, disbursement, or expenditure of public funds for public works as well as the delivery of construction materials starting March 28 or 45 days before election day. Kailangan 45 days before election days. Walang mga ganito. Kasi makakalamang talaga yung mga ang makikinabang naman dito ng mga politiko ay yung mga kaalyado ni Tamba, kaalyado ni PBBM. Pero yung mga kalaban, I'm sure, hindi po kahit isang pisong duling, hindi po maaambunan ang mga kalaban. Siyempre yung mga kakampi lang, mga kaalyado lang ang maaambunan nitong pork barrel. So malinaw po yung sinabi ni Franklin Drilon, i-delay muna yung pag-release ng pork barrel dahil magagamit talaga yan ng mga politiko. Baka gawing ayuda. Ito nga may sinabi rito delaying the release of the controversial appropriation, he said, prevent the budget from being perceived as a tool for election-related spending. Baka magastos lang ng mga politiko sa eleksyon. Kaya matindi po itong kung hindi susundin ni PBBM, ito ang warning or ang parang pakiusap ni Drilon, magkakaproblema siya rito dahil hindi pa lahat ng dilawan ay kumbaga nabigyan na ng pork barrel. Hindi pa lahat. Marami-rami pa rin ang mga dilawan. Hindi pa lahat, no? Alam natin, andyan si Trillanes, parang okay na yan. Andyan si Hontiveros, parang hindi na nagsasalita Hindi na, kumbaga, hindi na pumapalag Maaring solved na yan. Yung iba, no? Hindi mo pa nabibigyan ng pork barrel. Ayan, kagaya ni Drilon, nag-iingay pa rin, no? Or nag-iingay. So, saan po ba nagsimula at itong pork barrel na ito? Kung hindi po ako nagkakamali, nung panahon po ni anong presidente ito? Si Fidel Ramos. Kung hindi ako nagkakamali, dahil dyan ko unang narinig yung pork barrel nung panahon ni Ramos. Naging presidente si Ramos 1992 hanggang 1998. After Ramos era, no? Dito po sa mga congressman, diyan din po nag-umpisa yung pork barrel. Ang mga mayor kasi nalalapitan natin Kaya nga lang
habang lumilipas ang panahon, parang nahihirapan na tayo lumapit sa mga mayor, governor. Depende na lang kung malakas ka kay mayor. 'Di ba? So nagiging palakasan ang nangyayari. Kung malakas ka, madali kang makakalapit kay mayor. May mga lumalapit po sa mga congressman natin. Kaya lang wala naman silang pambigay ng tulong. Lalo na financially. Kaya, diyan na uso itong pork barrel. Kasi karaniwan po ng budget natin, nasa Maynila po yan eh. Ang tinatawag nga na Manila imperialism. Nasa Malacanang kadalasan. Hawak nila yan. Silang nagdidesisyon dyan. No? Sa national budget kagaya nga pag may bagyo na lang pag may bagyo, hindi pa nila maligpit yung mga punong bumagsak, kailangan pipicturan pa muna para ma-declare na yung calamity, yung national calamity, yung lugar nila. So, kumbaga parang nagsalita yung mga congressman na baka bigyan sila ng budget kasi maraming humihingi daw sa kanila ng tulong gaya ng mga scholarship sa college, walang pang college, at financial, pagdating din sa calamity, walang maibigay ang congressman. Diyan po nagsimula yung pork barrel. Kanya nga lang, unti-unti lumala, unti-unti naging iba na yung parang layunin, no? Meron din naman na mga congressman nabibigyan ng proyekto, mga construction, paggawa ng kalsada, etc. No? So, dyan po nagumpisa yung pork barrel. Kaya lang, yung iba kasi, nung habang lumipas ang panahon, parang nagagamit na bilang pansuhol. Yan po yung sinabi ni Panfilo Lacson. Hindi lang siguro parang, nagagamit na bilang pansuhol. Especially, nagagamit ito sa impeachment. Yan, sa impeachment. Bigyan mo lang ng proyekto, which is pork barrel. No? Bigyan mo lang ng project. Bigyan mo ng pondo, which is pork barrel. O iyan, pwede mong tulungan yung constituent mo, may pondo ka na. Pwede kang mamigay ng financial assistance, burial assistance, scholar, gano'n. Or magtayo ka ng mga kalsada dyan. Pero, may kapalit. Kung hindi ka naman sasang-ayon sa Malacanang or sa speaker, hindi ka maaambunan ng... So, nagiging pansuhol. Yan po yung sinabi ni Panfilo Lacson. Way back siguro, panahon pa ni Erap. Kaya tinututulan ito ni Panfilo Lacson. So, doon po nag-umpisa yung pork barrel hanggang sa mayroon ng gustong ipasa na batas ang presidente. Kaya lang, hindi mapasa-pasa. Kasi tinututulan ng mga congressman. So, kailangan niyang magbigay ng pork barrel. Ano bang batas yan? Meron kasing ibang batas na naisabatas na hindi para sa mahirap or hindi pro-mahirap. Kagaya na lang ng contractualization. Hindi ko alam kung anong taon na, kung sinong presidente, kung saan napasayang batas na yung contractualization, di ba? Sinong makikinabang dito? Ang mga oligarko. Sila yung maraming kumpanya, maraming empleyado. Kung saan, hindi na sila, kumbaga, obligado na magbigay ng 13-month pay. Kasi 5 months lang Ang trabaho, contractualization nga Hindi sila obligadong magbigay ng bonus. Ang isang nakinabang dito, yung mga mall, SM Mall. O sino ba yung may-ari ng mga mall? SM. Henry C. So kung nakatulong sa kampanya si Henry C. sa isang presidente, di may utang na loob ngayon yung presidente. Milyon ang binigay ko sa iyo di may utang na loob.
O ngayon, may hiniling yung oligarko. Ipasa mo itong batas na ito, kailangan ko to. May problema ngayon ng presidente, hindi niya mapasunod yung congressman. Pork barrel ang solusyon. So, yung mga ganon, yan po yung mga naisip ko lang. Yung mga ganong sitwasyon, tapos meron pang nakalaban na politiko, kailangan nating i-impeach ito. Siyempre, hindi libre na ngayon. Kailangan ng may pork barrel. So, yan po yung, dyan po nag-umpisa yung pork barrel, kung hindi po ako nagkakamali. Dito naman po sa isang topic, tungkol daw po sa, ito, medyo kumakalat na balita na, no? Hindi raw po invited si PBBM sa inauguration ni Donald Trump, no? Okay lang yun, walang problema. Mahirap lang tayo mahinang bansa tayo hindi tayo powerful. Okay lang yun. Ang hindi okay, yung pinagtatakpan pa. Parang ayaw mapahiya ng Malacanang, ng administrasyong ito. Dahil pinangangatwiranan pa, nagpapalusot pa. Sabi kasi ni Romualdez, yung ambassador sa US, wala naman daw inimbitang mga head of state, no? Kasi hindi naman talaga nakaugalian yan. 1800s pa. Tagal na. 1800s. Lahat ng presidenteng nag-inaugurate ay hindi talaga ugali na mag-imbita ng head of state, no? Kaya parang dito rin sa Pilipinas, no, pag inauguration ng bagong presidente, lahat po ng ambassador, maraming embassy po dito, embassy ng United States, nandyan sa Dolomite Beach. Lahat po ng mga ambassador dito ay iniimbitahan at dumadalo, pumupunta sa Malacanang at kinakamayan yung bagong presidente. Naalala nyo yung kay Pangulong Duterte? Di ba nakatayo siya, pati yung asawa niya, no? Lahat nakapila yung mga ambassador, kakamayan, kakamustahin, kukongratulate si Pangulong Duterte. Yun po yung karaniwan, parang hindi naman tradisyon, o yun laging nangyayari. Doon po sa US, hindi po talaga nakaugalian na mag-imbita ng head of state. But, iba na po kay Trump. Si Trump po ay nag-imbita, no? Ito po ang balita ng Forbes. Ito po ay dating Forbes magazine. Ang ini-issue lang nito ay puro magazine. Ngayon po, dyaryo na po ang Forbes. No, nasa kanta pa nga ito ni Bruno Mars Forbes magazine. My heart goes to Oprah and the Queen. Di ba? Yan po yung Forbes. Ito po ay isang prestigious dyaryo sa Amerika. Trump invited Chinese President Xi Jinping and other world leaders to inauguration. Here's why that's unprecedented. So, hindi totoo yung sinasabi ni Ambassador Romualdez na pinsan ng ating Pangulo, kapatid ni Tamba, na hindi nag-imbita ng head of state sa inauguration ni Trump. No? Hindi yan totoo. Ito, balita ng Forbes, no? Trump invited Chinese President Xi Jinping and other world leaders. Ang narinig ko pa isang leader ng Hungary, no? Hungary, inimbitahan din po. Tapos hindi na po in-specify, binanggit yung ibang mga world leaders na imbitado, hindi na po nabanggit. Ngayon, ang tanong, kung a-attend po yung mga inimbitahang head of state, opo, mayroong inimbitahan. Huwag po nating lokohin palagi. Kung lokohin nyo man ng taong bayan, paminsan-minsan lang, huwag po palagi. Ang tanong, kung a-attend si President Xi Jinping at yung ibang world leaders, so dyan daw makikita, kung babasahin nyo itong balitang ito, so dito natin makikita kung a-attend itong mga head of state na inimbitahan, ano?
So, dyan na po magkakaroon ng first, kumbaga unang pagkakataon, dahil hindi pa nga ito nangyayari, hindi nga ito naging kaugalian. Ito yung first, no? Yan po yung ayon sa balita. Okay, hindi na po natin patatagalin itong video na to. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Ito po yung isang magandang balita. Kumbaga sabi ni Drilon na maging vigilant tayo, magbantay. Magbantay tayo dahil 731.4 billion pesos. Ito'y napakalaking halaga. Napakalaking halaga po nito. At kung uulitin nila yung ginawa nila, 'di ba kinuhaan nila ng 90 billion ng PhilHealth? Buti nga medyo hindi na sa yung 90, 60 lang ang nakuha nila. Kinuhaan din nila na yung PDIC ng 117 billion. Bukod pa po yan, kung mayroon silang gagawing pagkuha na naman sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga GOCCs, government-owned corporation, mas malaki pa po sa 731 kung mayroon na naman silang kuhain na bilyong piso para ilagay sa unprogrammed fund at gamitin bilang pork barrel. Okay, bye-bye po sa inyong lahat. Ingat po kayo.